Yung kanyang side, ang dami daw nalikabok. I mean, kasi meron po kaming fireplace na po. So, it means, it's a old table from his grandpa. So, dami po talagang alikabok. As in, ang alikabok is alikabukis. Yan, sige, punas ka lang dyan, oh. Sabri, sabri, sige, punas ka lang dyan. Wow, ano yun? Maludoy. Umulan, ayan, magandang umaga po sa lahat. Kumuha po ako ulit nito. Papakain natin sa ating mga manok. Ayan, medyo umulan kagabi. Ayan, konting ulan lang. Ayan po, medyo basa po. Pero hindi ganoon kadami yung umulan dito. So, yun po yung mahirap sa lugar namin, hindi umuulan na po. Hindi naman siya disyerto, kaya lang hindi talaga umuulan. So, naririnig niyo po yung mga manok. Ayan, so, may nakausap po akong isang vlogger, si Beth po, si Sis Beth. Napag-usapan namin yung naging problema ko po sa AdSense na po, yung sa ID. Hindi pa po yun sa PIN, yung alam po yung mag-submit ka lang po ng papers para lang magkaroon ka ng PIN, bago po magkaroon ng PIN. So, hindi po tinanggap yung mga IDs ko na po. So, sabi niya, marami pong nag-advise. So, marami pong salamat na po. So, it's nice really talking to them at marami pong salamat. So, ako naman po, start Monday, magbo-work na po ako. So, I will be less siguro sa mga live kasi syempre yung work ko po is 7 hours a day na po. So, although meron naman po akong off na 2 days a week. So, makakapag-vlog din po ako, then makakapag-support din po ako sa mga other vloggers na po. So, ayan po yung mga actualities dito sa France. Medyo mahangin, pero hindi pa naman po masyadong mahangin. So, pupunta natin yung manok. Ang ingay ng manok. Tingnan mo itong mga manok na to. Sobrang ingay. Tik. Yan, gustong-gusto nila to. Yan, wait. Siyempre, tatanggalin muna natin yung camera niya. Dahil isang kamay lang yan. Di kaya ni Manay yan eh. Yan, teka lang na-miss po ng mga kiddos yung beef na po. So, yan. Mahirap po pag walang cameraman na po. So, lalagyan ko lang po yan ng konting olive oil na po. Tapos, mamaya, normally, hindi po nila inaasinan. Inaasinan nila lang po nila yan pagka kakain na po sila in the table, no? So, ganun po yung mga French note, tsaka kaya po sa table sa table nila po, lagi pong may salt and pepper. Kasi hindi po nila yan inaasinan, sa kanan nilang po nila aasinan after. So, ayan. Medyo tinatamad ako kasi nagkulay po ako ng hair. Kasi nga, Monday, mag-work na po ako. Ayan. Para, ayan. Ako lang po nagkukulay ng hair. Pero ang binibili ko po na pangkulay, yung organic na po, kasi mas maganda po wala pong something chemical. Kasi syempre, pagka yung ginamit nyo po, yung binibili minsan sa mga big surfaces, no, yung mga sa supermarket, pag may ammoniac, no, so parang mahapdi sa how do you say this one, sa anit ng ating ulo, no po. So it means that a lot of chemicals. Marami naman pong nabibili here in France. You can buy naman pong yung organic naman pong pangkulay. But it will last like 3 weeks lang. So after 3 weeks you have to do again. So ako po ang ginagawa ko, because I don't like going to the hairdresser na po, kasi naiinip ako, and the same time it's very expensive din po. So nagkaroon po kasi ako ng how do you say this one, very bad experience sa hairdresser. So
na-trauma po ako. I do when I go to Philippines, no? So, like, si Osh po, nagpaano po siya sa David Salon sa SM. But me here, I always do my hair. Kahit I cut my hair alone. Kasi na-trauma nga po ako. But the kids, they go to the hairdresser na po. So, and then for Frank, I'm the one who's cutting the hair of Frank. Mabilis lang naman po kasing cut yung hair niya kasi it's very short na po. So, parang military cut lang po. So, ayan. So, ako lang po nag-ano niyan, but I buy organic. Maraming choices naman po yung organic. Then and I think in Philippines, you can buy that by internet, no po. So, you just have to find organic yung pang-color ng hair. Yan. So, yan po yung advice ko. Kami, yung family namin po, we have all this, ewan ko kung disease, no? But, lahat po kami puputin ng buhok. With exceptional si Bunso, siguro, si Be. But, all of us meron na pong white hair. Ayan. So, today, it's Saturday. It's like windy, a little windy, and quite cold outside. Medyo cold po outside. So, ayan. Hindi siguro po kami aalis ng bahay because I need to fix things for Monday, no po, kasi magsisimula ako ng 7 o'clock Monday. As I'm saying, maybe I'm not going to have longer vlogs, but I will try to do my best na makakapag-vlog din po ng konti. Kahit na hindi pa po ako masyadong, I'm not very well experienced na vlogger na po. So, I'm just doing this for my mom too. Hi, Mama! And sana, kasi gusto niya pong nakikita niya yung mga anak niya. And sadly, yung mga apo dito, I mean, they don't want to be shown in the video all the time. Na mga teenager po kasi siguro nakaka-relate po yung mga nanay, no, kasi especially po yung nasa abroad, no po, iba kasi po yung nagiging mentality ng mga kids, Filipino kids na which is half foreigner and half Filipinos because we have our own tradition na po. So, they have this mentality to be free, parang ganon. So, ayaw po nilang laging isama sa video, so it's okay. Pero minsan, sumasama naman po. So, ayoko lang po silang kulitin or parang pilitin. So, gusto ko po kasing walang pilitan. Ayan. Diyan si Frank sa aking likod. May ginagawa siya sa aking keys. Ayan, food for today. So, balik tayo dito sa ating lulutuin. 11 na, pero hindi pa po ako nag-prepare. Kasi, lang yan, french fries ang kasama ng nung ating beef. Ayan. Normal po, nilalagyan po nila ng rosemary, no, tsaka thyme, para mabango po pagka inihaw na po. So, me, I always choose with some fats na po, kasi mas gusto ko po yung fats. Nakakapagpasarap po sa meat yung may fats. So, I always choose with fats pagka bibili po kami ng ganito. So, ayan. Paborito po ni Sam because Sam it's a beef eater. Ayan, so we're going to eat that with french fries and maybe some salad na po. So, ayan, grabe. Windy. It's windy po, no? Very windy. Ayan, windy po. Kukuha po ako ng rosemary. Laki ng rosemary ko, sa limo po, yung tinanim nila nito, ang dami. So here, I just buy one and I hope na lumaki din po. So, marami pong hindi rin hindi masyadong tumubo. Ito, tatingin ko na mata yung lavender na po. So, ewan ko kung nasobra ng tubig or hindi na, I don't know. Kasi transplant namin yan eh. So, hindi niya nagustuhan na inilipat namin siya. So, parang nanibago po siya. So, ayan. So, ewan ko kung mabubuhay or ligugski. So,
ayan po. So, kahit na winter, pagka hindi po, hindi po umuulan sa lugar nyo, you have to water the plants. Ayan po. Gumaganda-ganda niya yung mga onions natin na po. Kasi, I water that, no? So, hindi po, nauuhaw din po sila. So, hindi ibig sabihin na winter, you don't water the plants. Kasi kailangan pa rin po nila ng water na po. So, kaya minsan po yung dinidiligan ko pa rin po yung mga ating mga onions. Yan po. Sana lumaki. Yan lang po yung medyo tumutubo. And then this one, it's shoe bruxel. Yung po yung maliliit na shoe yan. Yung maliliit na parang pechay, no? Hindi pechay. Repolyo. Parang maliliit na repolyo. Pinakain dito. Medyo iba po yung lasa niya, no? The kids, they don't like that. Sometimes nga, inaano po yan nilalagay sa Ferrero para pang ano, no? Pang tag nito. Pang frank, no? So, kasi maliit lang pa, bilog na ganito. Yan. So, nandito tayo sa medyo, medyo mainit, pero napakalamig po yung hangin. Medyo malamig po yung hangin today. Ayan. Update natin dito sa ating medyo malungkot na garden kasi wala pong masyadong tumutubo pag winter. Ayan, ito na po yung ano. Ayan. Ito na po yung ating ang bango niya pa yung rosemary. Ayan. So, ang ginagawa po dito, tinutusok nila yan. Tapos itong mga yung garlic. So, tinutusok po yan dyan, no? So, yan po yung gagawin natin. Tutusok din natin yan, but wala pa akong cameraman. Ayan na, lalagyan po natin to ng, yan. Ayan, ganyan lang po yung ginagawa dito. Para po maging yummy yung meat. Kasi kinakain po nila yan, medyo, blue. Parang, konting ikot lang yan sa sa barbecue na po. Hindi nila yan masyadong, ayaw po nila na masyadong overcook yung raw lang. Minsan si Frank gusto niya blue yung meat niya na po. But me, I like medium rare. So, ayan po yung mga, pag sa beef po kasi gusto po nila. Pero ang ganda po ng beef nila as in, hindi po yung, syempre, binibili nila yan sa supermarket. Then, it's very fresh na po. So, it should be very fresh kasi hindi nga po luto. So, we have to be very careful for that. Kaya, dapat may maganda po kayang meat shop na nabibilan talagang very fresh yung meat nila na po. So, you can put a little, para ma-disinfect, siguro vinegar na po, but in Philippines, we don't eat like that, no? We usually cook it by, tawag nito yung masarap na bulalo. Ayan. Yan, miss the bulalo. I love bulalo. So, ayan. So, tsaka yung, calderetang beef is very delicious too. So, ayan po yung gagawin natin today. Babarbecue natin yan mamaya-maya. Litaan ko. Luto. Very good. Promotion. Ayan. Luto wow, yummy. J'ai laissé c'est pas la fille. Non. Oh, c'est bien. Ouais, j'aurais laissé bien saigné. Parce que Frank wants like bloody.